Okay guys, so welcome back sa ating new episode ng Beyond the Hustle podcast. So, last episode guys, sa episode 4, ang pinag-usapan natin is yung awareness. Bakit ba ito importante? Ano ba yung relationship ng awareness sa personal development? Yung sumunod naman is yung robot. Bakit importante maging robot way yung pag-iisip natin? Ano ba yung benefits nun kapag papasukin mo yung personal development mo at saka mas i-enhance mo yung pagkatao mo. Bakit siya importante? And yung next na pinag-usapan natin is yung subconscious at saka conscious mind. Okay? Ito yung dalawang karakter na naglalaban sa utak natin. And yung tinakil din natin dito sa subconscious mind at saka conscious mind, yung topic na papaano ba siya napoprogram. Okay, ano ba si subconscious mind, saan ba siya nanggaling, ano naman si conscious mind. And lastly guys, yung tinakil natin is yung mind versus character. Okay, dun sa mind versus character na topic is inexplain ko sa inyo kung bakit merong mind or yung higher self mo tas meron naman yung character yung character na lower self mo. Okay? And papaano mo ba ma-channel ng tama si mind para makuha mo yung best sa resulta na gusto mo na gawin sa buhay. So, more of mind setting siya. And sa episode 5 guys, mas magdi-deep dive tayo ngayon. Doon. So, isipin nyo magkaka-connect lahat ng topics natin. This time, mas papalalimin ko pa. And when I say malalim is parang gagawin pa natin siyang mas science-based. Kasi sa mga hindi nakakalam, sobrang hilig ko sa science. And isa siya sa topic or body of knowledge na sobrang passionate ako. And halos lahat ng mga ginagawa ko sa buhay, especially when it comes sa personal development, is science-based. Okay, hindi lang ako basta nagsasabi ng mga bagay na basta sinabi lang. Most of it is based on facts, based on research, based on science. And isa yon sa gusto kong makilala ako dito sa personal development space na ang mga pinag-uusapan at sineshare kong thoughts ay based on science. Now, ang tanong, bakit sobrang hilig mo sa science, JC? Ano bang relevant nun? Anong relationship nun sa personality development or sa personal development journey ng tao? Alam nyo guys, para sa akin, isa sa pinaka katotohanan or kung hindi katotohanan is malapit sa salitang katotohanan is yung science. Kasi ang scientific way of processing is very very curated. Kumbaga pinag-isipan talaga at maraming trials and error. Yun yung nagpapaganda sa science, guys, kasi bago magsabi ng conclusion or mag-arrive ng isang parang konsepto, ang siyensya, dumadaan siya sa napakadaming proseso na kung saan inuulit-ulit-ulit nila hanggang makuha nila yung katotohanan. And para sa akin yun yung nagpapaganda sa agham or sa science. Kaya sobrang na-inlove ako. Nung bata pa lang ako, mahal na mahal ko na yung science, biology, physics, especially physics, quantum physics, mahal ko yung mga yan. And it's something na ang alam kasi natin sa school wala siyang kwenta, hindi mo siya magamit sa tunay na buhay. Pero kung iisipin nyo guys, parang napaka-hipokritong take yun kasi ang science ang nagpapa-fuel ng kaalaman sa mundo. Okay? Yung sasakyan na pinapaandar mo, that's a product of science, physics. Okay? Yung mga pagkain mo, that's science, di ba? Kung paano ka mag-isip, science. Halos lahat, guys, science. Even mathematics, that's science. Okay? Mathematics, just the science of numbers. So, yun, para mas makilala nyo ako at kung paano ako mag-isip. And halos lahat or I think lahat ng mga sineshare ko sa inyo ay galing talaga sa mga topics or mga ideas or mga research sa science kaya ko siya sineshare sa inyo. And huwag kayong mag-alala guys, geek ako or nerdy ako when it comes sa ganong topic pero ang mapapangako ko sa inyo is i-explain ko sa inyo ng sobrang simple, hindi kayo malilito. And at the end of this video, ngayong episode 5, ang mapapangako ko is maiintindihan nyo kung bakit yung salitang identity or yung pagkatao mo ay equals or sumasalamin sa behavior mo or sa mga galaw mo. Okay?
define muna natin yung salitang identity. Kapag sinabi kasing identity, guys, pagkatao. Okay? Kapag sinabing pagkatao, diyan ka nakilala. Kumbaga, ginagawan mo ng script or ginagawan mo ng description or nilalarawan mo kung ano kang type ng tao or pagkatao. So, kunwari, si Juan, okay? Pag sinabing si Juan ay matalino. So, part ng pagiging si Juan ay yung identity niya na matalino. Okay? And pwede din namang sabihin natin na mahina sa English si Maricel, di ba? So, part ng pagkatao ni Maricel ay mahina sa English based sa identity niya. Pero guys, maniwala ka sa hindi, wala namang tao ang nagsasabi ng identity. Dalawang bagay lang. It's either ikaw, kung papaano mo ile-label yung pagkatao mo, or kaya naman yung mga tao ang magbibigay sa'yo ng identity mo. Kaya pansinin nyo, kapag sinabi ka ng magulang mo na mahina ka sa math, nagiging identity mo na siya. Kaya naman kapag sinabing magaling ka sa basketball, nagiging identity mo na siya. Ina-explain ko dito yan sa last part kung bakit napaka-importante ng identity. And i-explain ko sa inyo na mas malalim ano ba yung science behind identity at bakit kailangan nyo ito malaman. Now, yung next naman nating gusto kong i-highlight is yung salitang behavior. Okay, kapag sinabing behavior, it's just basically action. Ano ba yung action mo? And kapag sinabing behavior, it's more leaning towards pattern. Ano ba yung pare-parehas mong action sa isang specific na sitwasyon? That's called behavior. Hindi mo masasabing behavior ang isang bagay kung hindi pa ulit-ulit. Now, kung titignan nyo tong formula na nilagay ko, is yung pagkatao mo ay equal sa action mo na paulit-ulit, which is behavior. Bakit siya importante? Kasi guys, sa last episode, in-explain ko sa inyo bakit napaka-importante ng awareness. And now na alam nyo na yung awareness, ang goal ko dito sa episode na to is maintindihan nyo kung papaano ba maging aware sa mga action mo at sa pagkatao mo. Kasi ito yung pinaka-importanteng part ng pagbabago sa sarili mo. Kasi kapag hindi mo alam kung ano ka ngayon, which is yung identity mo ngayon, and hindi mo alam yung behavior mo ngayon or yung mga actions mo ngayon, most likely, hindi mo malalaman yung mga susunod mong step kasi hindi mo pa nga alam at the first place. So, sa last episode, in-explain ko sa inyo kung paano mo alamin, which is awareness. Na ngayon naman, paano mo aalamin yung mga bagay na kailangan mong malaman. At sasagutin ko dito yan sa episode 5. Okay? Now, moving forward, dito naman tayo sa destiny. Okay? Ano ang connection ng destiny sa identity? JC, ano yan? Bakit may destiny? Alam nyo guys, kung mahilig kayo sa mga kwento-kwento, di ba? Laging nasa kwento yan, yung destiny na yan. Di ba? Destiny, kumbaga, yan yung parang diyan ka nakapunta. Meron akong paboritong kwento dyan eh. Kasi, meron akong kaibigan na lagi niya sinasabi na na mapapangasawa niya yung girlfriend niya. Kababata ko siya. Tapos, naka-destiny daw sila. Destined sila mangyari. Lagi niya sinasabi yun. Paulit-ulit niya sinasabi yun. Tapos, lagi, everyday, pag nakikita kami, lagi niya sinasabi mahal na mahal niya yung jowa niya. High school ako that time. Paulit-ulit niya sinabi yun. Hanggang yung destiny na sinasabi niya nagkatotoo na. Later on, naging mag-asawa sila ngayon. So, ang big question kasi guys sa mundo, totoo ba ang destiny or ginagawa natin yan? Alam nyo guys, para sa akin, kapag sinabing destiny, ano lang siya eh, minsan ina-associate natin siya sa bagay na parang fortune, hula. Magiging mayaman yung bata na yan. Natry nyo na ba yung mga ganun? Malayo mararating mo. Ang nakakatawang part kasi, pag naririnig mo yun, may sense of peace at saka sense of parang positive na take. Na kapag sinabi sa'yo yun, feel mo mangyayari talaga. Now, every time naririnig ko nung bata ako nun, lagi kong tinatanong sarili ko, totoo kaya yun? And dun ko tinatanong yung sarili ko yung about sa destiny na,
Totoo kaya yun? So, kung kayo yung katulad kong tao, sobrang curious, ang dami kong binasang mga libro, mapa-spiritual yan, tsaka philosophical, na topic about destiny. Nagbasa ako sa Buddhism, binasa ko yung mga kwento ni Buddha, Confucius, binasa ko yan. Binasa ko din sa Western philosophy, Socrates, Aristotle, Plato, about sa salitang destiny. Nagbasa din ako ng kung ano-anong mga novels about sa destiny. And ang masasabi ko lang guys, kapag sinabi mong destiny, magbe-breakdown lang siya sa tatlong topic. Which is una, belief, paniniwala. Pangalawa is yung subconscious. And yung pangatlo is alignment. Now, bakit related ang salitang belief sa destiny? Try nyo isipin guys. Ano yung mga bagay na pinapaniwalaan nyo ever since sa buhay nyo na in a way hanggang ngayon nagkakatotoo siya? Try nyo isipin. Okay? Di ba naalala nyo sa last episodes natin, in-explain ko sa inyo kung paano ba nagkakaroon ng paniniwala yung tao. And yung paniniwala is just basically a thought na paulit-ulit na pinapaniwalaan ng tao hanggang nagiging katotohanan na siya, hanggang nagiging paniniwala na siya. And the stronger or the longer nilang pinapaniwalaan yung isang bagay, ganun katibay yung belief. Okay? So, pansinin nyo sa religion, ilang taon na ba ang Islam? Ilang taon na ba ang Christianity? Hindi mo makukompete ang mga bagay na pinapaniwalaan na napakahabang taon. Kasi, yun ang multiplier kung gaano katibay at kalakas ang isang paniniwala. So, kung isipin nyo, kunwari, punta tayo sa aspeto ng religion. Hindi nyo mapapalitan ang paniniwala ng paniniwalang Kristiyano or kaya naman Katoliko or kaya naman Islam. Kasi pinaniwalaan na nila yun, ilang milenya or ilang taon, daan or libong taon nila pinaniwalaan yun. Isipin nyo napakalaking wall yun na kapag kinumpit nyo, walang mangyayari. So, ano bang relationship ng belief sa salitang destiny? Alam niyo guys, i-explain ko yan dito sa last part. Pero ang gusto ko lang malaman nyo guys, na kung ano yung mga pinapaniwalaan nyo nung bata kayo, most likely, nagkakatawan tao yan ngayon. Na-explain ko sa inyo ng mas malalim mamaya. Wait lang. Now, pumasok naman tayo sa topic ng subconscious. Okay? So, di ba nga sabi ko sa inyo, conscious at saka subconscious. Okay? Ganito lang yan kasimple guys. Yung may mga bagay sa una, napapaniwalaan nyo consciously. Aware ka doon, consciously. Kapag paulit-ulit mong pinaniwalaan yun, mapapasok na siya to the point na magiging normal, tapos magiging subconscious na siya. At kapag napunta na yung isang bagay na paniniwala sa subconscious level, magiging normal na siya. At kapag naging normal na siya, magiging parte na siya ng pagkatao mo. And dito papasok yung salitang alignment. Okay? Kapag may pinapaniwalaan ka, pinapaniwalaan mo lagi, kung gaano mo katagal pinapaniwalaan yon, isipin nyo ganito, parang nagpiprito kayo ng di ba, ng baboy, nagigisa kayo. Yun yung belief, yung paniniwala, yung baboy. Kapag ginisa nyo yung baboy ng matagal sa mainit na apoy, lumalabas na dun yung oil, which is yung langis. Yun yung subconscious, yung representation subconscious, na yung subconscious, kapag lumabas na yung langis, lalalim na yun sa subconscious belief mo. So from conscious na paniniwala, paulit-ulit mo ginagawa, paulit-ulit mo pinapaniwalaan. Tapos dumating sa point na sobrang tagal mo na pinapaniwalaan, babagsak yun sa subconscious belief mo. At kapag pumasok na siya sa subconscious belief, magiging parte na siya ng pagkatao mo, doon magkakaroon ng alignment. Okay? So, babasagin ko lang yung paniniwala, guys. Hindi totoo yung salitang destiny. Kasi, only you ang makakapag-create ng destiny mo. Okay? Maniwala ka sa hindi, walang taong yumaman na dahil lang siya. Dahil lang sinabing ng manghuhula na yayaman siya. Walang ganun, hindi totoo yun.
Ang destiny is all about more of vision. Papaniwalaan mo ng sobrang tagal hanggang dumating sa point na yung conscious na paniniwala mo maging subconscious na siya at magiging align ka doon. Ine-explain ko sa inyo mamaya yan kung bakit related dito yan sa salitang self-fulfilling prophecy. Now, ang nagiging problema kasi ng tao, guys, yun yung positive side ng belief. Dito ngayon nagkakaproblema yan sa negative side ng belief. Okay. Kapag naniwala ka sa bagay ng isang positibong bagay, most likely magkakatawan tao at mag-aalin sa pagkatao mo yun. Try nyo isipin. May mga kaklase kayo or mga kakilala kayo na na nung bata kayo, sinasabihan magaling sa math. Tapos, habang tumatagal, kahit di siya magaling sa math, pinapaniwalaan niya na magaling siya sa math. Habang tumatagal, gumagaling siya sa math. Grade 2 kayo, mas magaling na siya. Grade 3, mas magaling. Grade 4, pagaling ng pagaling ng pagaling. Hanggang dumating sa point, guys, naging subconscious na siya. At naging siya mismo yon, nag-align na sa pagkatao niya yung pagiging magaling sa math. And doon na nagka-create ng identity. Na kunyari, si Jeff, magaling sa math yan. Isipin nyo kasi guys, i-connect natin doon sa story. Kapag may kaklase ka, sinabihan mo magaling siya sa math ng grade 1, tapos naging kaklase mo pa rin siya hanggang grade 6, kung paulit-ulit niya pinaniwalaan niya, ginagawa niya, tapos paulit-ulit mo sinasabi sa kanya, papaniwalaan niya, hanggang dumating sa point na makikilala na siyang as magaling sa math. Doon nakikreate ang destiny at saka yung salitang identity. So, destiny is just basically yung vision pupuntahan. Dedepende yan sa belief, kung gaano kaya kakapaniwalaan kung magkakatotoo yung destiny. Depende yan kung aabot na subconscious level, doon lang mag-a-align. Yun yung positive side. Pero ang negative side, try nyong i-tweak or baligtarin natin yung topic na yun. Gawin natin na mayroong kang kaklase na sinabihan mo siyang mahina sa math. Try nyong isipin, may kaklase ka na sinabihan mo mahina siya sa mathematics. Papaniwalaan niya yun. Dadating sa point na subconscious na yun. At dadating sa point na panibago, yung destiny yun magkakatotoo at magiging identity na siya. Ganun ka delikado yung salitang destiny na may halong belief, subconscious at saka alignment. Kaya mag-iingat kayo guys sa mga bagay na papaniwalaan nyo. Kasi nagkakatawan tao yan, nagkakatotoo. And it's basically proven by science. It's just basically you become what you believe. Kung ano man pinapaniwalaan mo, nagiging ikaw yun. So, bakit ka maniniwala sa mga bagay na negative? Kasi most likely, totoo yun. Magkakatotoo yun. Now, ngayon, alam niyo na yung destiny. Alam niyo na kung bakit related siya sa belief. Alam niyo na kung bakit related siya sa subconscious. Alam niyo na kung bakit siya related sa salitang alignment. Now, lumipat naman tayo dito sa tinatawag na mental prison, which is kadugtong lang nito. Okay. Ganito siya ka-importante, guys. Di ba naalala nyo sa episode 3, ay episode 4, in-explain ko sa inyo yung programming ng utak natin na nature versus nurture. Ibig sabihin, kung yung pinanggalingan mo or kunyari nanggaling ka sa pamilya na sugarol, most likely yung chances mong maging sugarol mataas. Kung yung environment mo pa is puro sugarol, magiging ikaw yun. Okay? Now, ang delikado kasi dun guys, kapag bata tayo, lahat ng nakikita natin, tama. At lahat na nakikita natin, pinapaniwalaan natin. Na kung iisipin nyo, yung mga nakikita natin ng bata tayo, papaniwalaan natin siyang tama, ibig sabihin, yung mga bagay na yon is magiging parte na siya ng habit natin or pagkatao natin. Habits. Okay? So, anong nangyayari? Try nyo isipin, nung bata kayo, ano yung mga bagay na nung lumaki kayo, nalaman yung mali, pero nung bata kayo, alam nyo tama. Ganon ka-importante guys yung upbringing na tinatawag. Now, ang malala dito guys, kasi bata ka, mabibuild siyang habit. Okay, pag na-build siya na habit, magiging pattern mo na siya. Habits are just basically patterns guys. Patterns lang din siya. Okay? Try nyo isipin, paano nyo ba masasabi na ang isang bagay ay habit?
Kapag paulit-ulit, repetition. Paano nyo masasabi na ang isang bagay ay pattern? Same thing, kapag paulit-ulit niya ginagawa. So, tong habits, guys, is just basically pattern. Try nyo isipin, yung mga taong sugarol, yung mga taong tamad, may pattern sila ng pagiging tamad. Paulit-ulit nilang ginagawa. And hindi lang yun, guys. Kung papasukin natin, sigurado ako nabasa nyo na yung libro ng Atomic Habits. Kapag sinabing habit, may trigger, may response. Okay? Trigger, may response. So, may mag-trigger. So, kaya na-form, di ba, itong habit is just basically may trigger, may response. So, kunwari, ito yung sasabi ko sa mga addict sa sugal. May mga tao na hindi nila alam yung trigger nila. Let's say, for example, kapag every time ino-open ng tatay mo, yung GCash app niya, nagpapaload siya lagi sa online casino. Yun yung trigger. Kapag inopen niya yung ano niya, GCash niya, nagpapaload siya sa casino. Pero kapag hindi niya ino-open yung GCash niya, hindi siya nag-open sa casino. Ang nangyayari doon, nagkakaroon siya response na kapag nagpa-GCash siya, nag-open siya ng GCash, papaload siya sa online casino, maglalaro siya, matatalo siya. Kapag everyday niya ginawa yun, magiging habit niya na yun. Dahil lang sa isang trigger. At kapag magiging habit niya na yon, magiging pattern niya na yon. At kapag naging pattern niya na yon, magiging default na ugali niya na yon. Kumbaga, pag sa sasakyan or sa motor, stuck na yon. Stuck niya na ugali. Default. Kung papansin niyo guys, halos same lang sila ng framework dito sa Destiny. Pero dito sa mental prison, palalim siya ng palalim. Kapag may na-build kang isang habit, mapasama or mapamabuti, magiging pattern mo yan. At kapag naging pattern mo yan, magiging default mo ng ugali yan. Kaya lagi nyo papansinin. Ito yung classic example ko. May mga tao na galing sa hirap na kahit yumaman, may mga ugali pa rin silang pang mahirap. Kasi yun yung default nilang habit. Kaya hindi nyo mabibili yung class na salita. Hindi nyo mabibili yung finesse. Kasi kunyari, may taong squatter area galing. Grabe yung belief nun. Grabe yung subconscious. At grabe yung alignment ng identity niya kapag galing squatter yon. Tapos, meron silang mga poor or mga hindi kaaya-ayang habit na ugali. Yung parang tawag nila kanal. May kanal silang habit. Pattern na nila yon. Tapos, sa sobrang tagal nun at sobrang lalim nun sa utak nila naka-embed, naka-ilalim, default na ugali nila yon. Kaya hindi mawawala yan, guys. Okay, kunyari biglang yumaman yan or yumaman man yan, dadalin nila yon. Kahit anong mangyari, meron silang default na ugali. At kapag naging default na nilang ugali yon, doon na magiging behavior yon. Behavior. Now, behavior. Ngayon tatanungin ko kayo ngayon. Sa tingin nyo guys, sa lahat ng mga ginagawa nyo, mga behavior nyo ngayon, ano yung mga nare-realize nyo so far na related dito sa pinag-uusapan natin? Ibigyan ko kayo isang classic example. Nung bata ako, hindi naman talaga ako magaling sa math at sa science. Pero na-push lang ako sa punto na nasabihan ako magaling ako sa math at science. Ewan ko kung aksidente lang yun. Ngayon, nagkatawan tao sa akin yun. Pinaniwalaan ko siya ng matagal, ng sobrang tagal, naging subconscious siya, nag-align sa pagkatao ko na kapag sinabing JC, matalino sa math at science. And dumating sa point na naging habit ko na ang pag-aaral, pag-iintindi ng science at ng math. Naging pattern ko na siya at naging default ko na siyang ugali. Na dumating sa point, behavior ko na siya. Kaya nag-share ako ngayon dito ng science at math at nire-relate ko siya sa explanation ko sa inyo. Now, ganun din sa mga negative na behavior natin. Ganun siya ka-importante. So, kung meron kang mga negative behavior, meron kang mga positive behavior, dito lang talaga nanggagaling yan, guys.
Wala nang ibang pinanggagalingan yan. Kaya ang ginagawa ko as someone na, kunyari may nagpapakonsult sa akin or may mga nagpapakoach, hinihimay ko lang yan. Tanongin ko lang kayo. Kunyari, sugarol ka, tatanungin ko, sa, paano ka napunta sa pagsusugal? E-explain nila. O, kapag nagsusugal ka, ano yung mga ginagawa mo bago ka nagsusugal? Nalalaman ko. Tuwing kailan ka nagsusugal, malalaman ko yung pattern. Malalaman ko yung habit nila. Nalalaman ko saan pinaka nanggaling yung pagsusugal nila. Hanggang nalalaman ko na kung saan ba talaga at paano nila nakuha yung identity ng pagsusugal at pagiging sugarol. Ganun ko lang siya ginagawa. It's just a series of neurological na tanong. Doon mo malalaman yung truth. And ganito siya ka-importante at kalakas kapag nalaman nyo tong bagay na to. And ang tanong, bakit siya importante, JC? Importante to, guys, kasi ngayon na self-aware kayo, most likely, mas magigets nyo to, mas mai-strengthen yung fact na malalaman nyo at aware na kasi kayo sa mga bagay-bagay. Kasi kung tinakil ko to sa inyo nang hindi kayo aware, hindi nyo to magigets at the first place kasi hindi ka nga aware. And the only way for you na malaman mo ang isang bagay is first maging aware ka. Now ngayon, nabuksan ko yung mata nyo sa last episode kasi aware na kayo. This time, mas magigets nyo to. And sigurado ako ngayon, maraming taong natatamaan. Ngayon, maraming taong nare-realize yung mga bagay-bagay. Now, i-connect ko to sa pinaka-core topic natin. Kaya ka mahirap kasi yung behavior mo pang mahirap. Kaya wala kang kinikita kasi yung behavior mo pang taong hindi kumikita ng pera. Kaya ka walang ipon kasi yung behavior mo pang taong hindi nag-iipon. Kaya ka mahina mag-aral or mahina umintindi kasi yung behavior mo ay galing sa ay behavior ng taong mahina umintindi. Hindi kasalanan ng gobyerno yan, hindi kasalanan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasalanan mo yan. Now, ang tanong, paano ba siya nangyayari? Paano ba yung behavior na yan? Saan ba yan nanggagaling, JC? Ganito lang yan kasimple, guys. So, ngayon alam niyo na yung belief. Alam niyo yung destiny. Alam niyo na yung mental prison. Papalalimin natin yan and papasok tayo sa mundo ng science. Okay? Now, kapag sinabing belief, paniniwala, ano unang pumapasok sa isip nyo kapag naririnig yung salitang paniniwala or belief? Okay? So, pwedeng, pag sabing paniniwala, it's faith. Di ba? Faith. Minsan naman, related din siya sa sa emotion, di ba? Pwedeng emotion. Kaya naman, pwede din siyang sa topic ng ng ideya. Okay? Kapag may ideya ka, papaniwalaan mo or topic or thought. Alam nyo guys, papalalimin natin to. And papasok tayo sa mundo ng science. Dito tayo sa neuroplasticity na tinatawag. Okay. Yan. Kapag sabing neuroplasticity is just basically, i-rewire ko lang yung pananaw nyo at pag-iisip nyo. Kasi lahat ng bagay nare-rewire. So, yung mindset nyo ngayon, nakakala nyo, yung behavior nyo ngayon is wala na siyang solusyon. May solusyon siya. And gagawin ko, explain ko sa inyo itong neuroplasticity. So, parang i-rewire ko yung pananaw nyo. Okay? And medyo magiging technical ako dito. Pero, ang pangako, kapag nag-gets nyo maigi to, mas maintindihan nyo kung paano ba at bakit kayo nagkakaganyan. Now, punta tayo sa salitang neurons. Sigurado ako naririnig nyo na yan, ginagawa nyo ang joke minsan, ang sakit ng neurons ko. Pero ang nakakatawa guys, hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng neurons. Ginagamit nila as joke, pero hindi nila alam kung ano ba talaga yung neurons na yan. Alam nyo guys, yung neurons is just basically a unit sa utak ng tao, para siyang cell sa utak ng tao, para siyang brain cell. Yung brain cell na yun yung nagtra-transmit or yung nagdi-deliver ng informasyon. Paano nila dinideliver? Through kuryente. Pulse. Maniniwala ba yung utak natin may kuryente yan? Okay. At yung neurons, yun yung parang lalamove.
Okay? Dinideliver nila yung information ng mabilis using kuryente. So, pag tinignan nyo, nag-spark ng kuryente yan, ibig sabihin nagsasend ng informasyon yan sa utak natin. Yan yung dinadaanan ng information. Anong relevant na neurons? Okay. Okay, kapag sabi neurons, yan yung parang in a way, kung siya yung nagdi-deliver, diyan dumadaan informasyon. And kung gaano kabilis yan, ganun din kabilis yung pagproseso mo ng impormasyon. And related siya sa pag-process mo. And kapag pag-process ng impormasyon, related din siya sa mindset. Kahit papano. Now, ko-connect ko ngayon siya dito sa belief. Okay. Alam nyo guys, ganito lang na-form ang belief or paniniwala. Okay? Huwag lang matras. Na-form ang belief, ganito lang siya kasimple. Meron kang isang ideya or thought na papaniwalaan mo pa ulit mo papaniwalaan. Mas matagal mo papaniwalaan, sabi ko nga sa'yo kanina dito, mas matagal mo siyang papaniwalaan, mas magiging stronger siya. Okay, mas magiging malakas. And mas lalakas yon yung thought na yon kapag pinaniniwalaan mo ng matagal, plus nilagyan mo siya ng emosyon. Ito na yung tinatawag na faith. Try niyong isipin. Meron kayong bagay na pinapaniwalaan to the point na may faith, na may emosyon na halo yan. At kapag hinaluan mo ng emosyon yung bagay na pinapaniwalaan mo na napakatagal na bagay, doon na pupunta yung salitang faith. Kaya hindi kayo magtaka, di ba may mga taong umiiyak sa mga bagay-bagay. Kasi pinapaniwalaan nila yon, hinahaluan nila ng emosyon. Paulit-ulit nilang pinapaniwalaan yon. Kaya siya nagkakaroon ng paniniwala. Now, kung iisipin nyo, kung ganun pala na-form ang paniniwala, so ibig sabihin, in a way, napoprogram pala ang paniniwala. Yes. Napoprogram ang paniniwala natin. And kapag nalaman nyo na napoprogram ang paniniwala natin, kasi ang paniniwala is just basically pattern, is just basically habit, na nagiging default, nagiging behavior mo, paniniwala. Ibig sabihin, possible pala na baguhin yung pagkatao ko. And that's the point ng neuroplasticity, guys. Pwedeng-pwede mong i-rewire or i-reprogram yung utak mo. And iyan yung nagpapaganda sa mundo na hindi alam ng ibang tao. Okay? Ang nakakatawa kasi, guys, ito yung sinasabi ko sa pinakaunang episode. Diba? Nasa failure uniform at saka sa pinakaumpisang episode, sinasabi nila na yung why being yourself is a myth. Kapag sinabi kasi ng tao na hanggang ganito lang ako, ganyan lang ako, belief. Nag-uumpisa sa belief. At kapag inaluan nila ng emotion yun, magkakatotoo yun. And magkakatawan tao, magiging sila na yun. In-explain ko sa inyo mamaya kung paano, bakit nagpunta sila sa ganung sitwasyon, JC. I-explain ko sa inyo yun. So, programming. Di ba sa last episode natin, in-explain ko sa inyo na dalawa yung sa programming natin, sa utak natin, nanggagaling siya sa nature versus nurture. Yun yung dalawang elements na hindi mo makokontrol. In a way. Kasi kung bata ka, hindi mo naman makokontrol kung ano yung magiging ugali ng magulang mo kasi nauna sila. So, labas na sa control mo yon. Nung bata ka, hindi mo naman makokontrol environment mo kasi ang nagde-decide para sa yun is yung pamilya mo. So, kung sugarol yung pamilya mo, hindi mo kasalanan yun at hindi mo makokontrol. Okay? At kung sugarol yung nakapalibot sa'yo, hindi mo din control yun. Kaya ang nangyari sa paniniwala nating mga tao is kung sino ka at kung ano ka, hanggang dun ka na lang. Kasi kapag nag-umpisa ka sa buhay, hindi mo nga kasi control yung mga bagay-bagay na yun. Yun din yung paniniwala ko before. Pero kapag dumating ka sa point na nagiging pumasok ka sa mundo ng self-development, which is yung tinuturo ko sa inyo, hindi totoo yun. Bakit? Sinabi ko sa inyo, sa last episode, kakonekta lang nito. Kasi lahat ng bagay nagbabago. And kapag inaccept mo na lahat ng bagay nagbabago, part ng pagbabago is yung pananaw mo or yung identity mo. Ako guys, ilang beses na ako nagbago ng identity. Dati naging rapper ako, dati naging dancer ako, dati naging ano ako. Hanggang dumating na sa point ng life ko ngayon na educator ako. And ito na yung pinakamahal kong ginagawa, ito na yung pinakamasaya ko. So, kung maniniwala kayo hindi, dinisenyo ko lang yung sarili ko na maging ganito.
And kung nagawa ko yun, magagawa nyo din. Ang problema lang kasi, maraming taong nagtuturo nito pero hindi nila alam kung papaano kasi hindi nila alam yung science behind nito. As someone na mahilig sa science, alam ko kung papaano kasi ni-research ko to. Taon ako nag-spend ng time para malaman ko to. And sineshare ko sa inyo ngayon ng detalyado. Kasi sa ibang lugar, binabayaran to. And sa ibang lugar, nagbabayad sila ng mahal para lang dito sa part na to. Tapos dito sa part. Pero this time, ibibigay ko sa inyo ng buo. Hindi ko kayo titipirin. Kaya sana i-value na to. Kasi kahit hanggang dito lang yung panoorin nyo guys, I can guarantee nyo kaya nyo baguhin buhay nyo ngayon. So babasagin ko na yung paniniwala natin na hanggang dito ka na lang, hanggang ganito ka na lang. Hindi ganun siya nag-work guys. Kayang-kaya mo baguhin yung pagkatao mo. Kung mahina ka sa math, kung mahina ka, kung mahina ka sa science, hindi ka matalino, mababago yun guys. Trust me. And na-explain ko na sa inyo ngayon kung paano nyo babaguhin yung sarili nyo. Now, alam nyo na ngayon yung destiny, ano yung concept ng destiny, ng belief, ng subconscious, ng alignment. Ngayon, alam nyo na yung mental prison. Alam nyo na yan. Alam nyo na din yung habits, patterns, default na ugali at behavior. Ngayon, alam nyo na magkaka-connect na yan. Okay? And bakit siya connected sa neurons, sa loops and emotion, and programming lang pala siya. Ngayon ang tanong, paano mo i-reprogram yung sarili mo, JC? Ngayon na alam na namin yung programming ng tao, paano mo i-reprogram yung sarili mo? Guys, i-introduce ko na sa inyo yung salitang self-fulfilling prophecy. Okay, na-encounter ko to sa isang libro. And basically, kapag sinabing self-fulfilling prophecy, is ibig sabihin, meron kang paniniwala na magkakatotoo anytime soon. So kung na-vision at na-visualize mo yung sarili mo na, na magiging ganito ka after 10 months, magkakatotoo yun. It's just a matter of time. And it's just a matter of technicality, commitment, and effort. Okay. So ako guys, maniwala kayo sa hindi. Binisualize ko na yung sarili ko na bago mag-July, last January, magkaka 100,000 followers ako sa TikTok. Dinesign ko siya gamit tong framework na to. And kapag pumunta kayo sa TikTok ko guys, papasok na ako na 93,000 follower. Now, ang tanong, destiny ba siya? Hindi. Hindi. It's just a self-fulfilling prophecy. Kaya marami kayo nakikita sa TikTok at nakikita kayo sa personal development. May mga tao or sa interview ng mga successful na tao, may mga tao na nagsasabi na nakita na nila yung success nila. Si Floyd Mayweather, nasabi niya, nakita niya sarili magiging billionaire or highest paid siyang athlete. Si Kobe Bryant, si Michael Jordan, si LeBron James na siya magiging GOAT ng basketball. Well, guess what? Ginagawa niya na ngayon. Ang self-fulfilling prophecy guys, it will just take time. And na-explain ko sa inyo guys na ang self-fulfilling prophecy, may formula siya. And most likely na-encounter nyo na to. May formula siya. At yung formula ng self-fulfilling prophecy is be, do, have. Ulitin ko. Be, do, have. Ang alam kasi ng mga tao, para ma-achieve mo yung isang bagay or maging ikaw yon, kailangan meron ka muna. 'Di ba? Have, do, be sila. Okay, explain ko muna sa inyo, ano ba tong be, do, have? Kapag sinabing be, is yun, ikaw yun. Yun yung bagay na yun. Okay? Yung do naman, gagawin mo, yan yung action. Yung be is yung identity, yung do is yung action, yung have is makuha mo yun. Okay, explain ko sa inyo na mas simple. Ang pinaka-classic way na para maging be, do, have, gusto mo maging mayaman, di ba? Kailangan, you need to become yung person muna na mayaman na yun. Kailangan yung gawain or yung galaw or yung paniniwala, yung mindset, yung knowledge ng isang mayaman, dapat ginagawa mo yan. Gawin mo muna. Like, ano ba yung traits ng pagiging mayaman? Marunong sa pera, money management, marunong mag-handle ng negosyo, mag-lead, naaral ang communication. Kailangan mo muna maging iyon. Tapos, kapag nakuha mo na yon, ang next mo is gagawin mo ngayon yon. Gagawin mo siya. Do. You need to do that every day para makuha mo yon. Ganun lang siya kasimple. Kapag may gusto kang bagay, be, do, have.
Okay? Isang classic na example, okay? Ito, paborito ko 'tong kwento na 'to. Pangarap ko lang talaga dati nung nag-uumpisa ako sa buhay kapag probinsyano ako, gusto ko lang magkamotor. Kahit anong motor, masaya na ako. And kung galing ka sa probinsya, na galing ka sa mahirap na pamilya, mahal na ang motor, yung tipong tagto 30,000 na motor, sobrang mahal na para sa akin yun. Ganun ako kahirap nun. At ganun yung bagay na, ganun lang ako kasimpleng tao, guys. Okay. Ang pangarap ko lang talaga na magkamotor. Wala na ibang pangarap. Para makapaggala ako. Kahit anong motor, kahit yung luma, kahit yung pan-tricycle, masaya na ako. Okay. Kaso ang naging internal battles ko nun, lagi ko sinasabi na para magkamotor ako nun, kailangan may motor muna ako. Ngayon ang problema ko nun, hindi pa ako marunong mag-drive ng motor. Ngayon, ang sinasabi ko lagi, ang paniniwala ko, hindi. Kailangan mo na magkamotor para matuto ako mag-drive. Laging ganun. Laging ganun. Ganyan yung paniniwala ko nun. Kailangan mo na magkamotor bago ako matuto mag-drive. Isipin nyo, di ba biduhab? Opposite ng paniniwala ko nun. Kailangan ko muna magkamotor, kailangan ko muna kailangan ko muna magkamotor para matuto ako mag-drive. Para magkamotor ako. Gets? Opposite. Have, do, be. Okay. May mga tao naman na do, have, be. Gagawin muna nila para magkameron sila para maging sila yon. Okay. May mga taong ganito. Gusto nilang yumaman. So, ginagawa nila yung mga gusto na ginagawa ng mayaman. Okay, kunyari, nagkatrabaho ka, gastos ka ng gastos. Gastos ka ng gastos ng pera. Kasi ginagawa mo yung gawain ng mayaman eh. Gastos ka. May 30,000 kang sahod. Gastos ka. Gastos mayaman ka. Do. Ginagawa mo. Ngayon, kapag yumaman sila, makukuha na nila, tapos ihuhuli nila yung B. Para may ganun. Eh, ang problema, ito yung pinaka-major na problema dyan. Paano mo makukuha ang isang bagay na hindi mo nire-ready yung sarili mo? Yun lang ang pinaka-concept ng self-fulfilling prophecy, guys. And i-connect ko to sa story ko sa motor. Okay. Ayun ang paniniwala ko, guys. Bago ako matuto mag-drive, kailangan ko muna magkamotor. Eh, pangarap ko magkamotor. So, hanggat hindi ako matututo mag-drive, di ako magkakamotor. Eh, kailangan ko nga magkamotor para matuto mag-drive. Nagigets nyo, di ba nakakalito? Yun yung paniniwala ko. Pero alam yung ginawa ko, guys. Sabi ko, this time ayusin ko. Nag-umpisa ako. Ano ba? B. Okay. Ano ba ang ginagawa ng mga taong may motor? Ano yung meron silang bagay? Una, lisensya. Lisensya. Pangalawa naman, marunong sila sa traffic sign. Alam nila yung mga traffic. Pangatlo, may helmet. Pang-apat, meron silang lisensya. Okay? Tapos, inaaral nila yung mga traffic sign, yung law. Tapos nag-aaral siya mag-drive. Okay. In-opposite ko, guys. Sabi ko, gusto ko magka-motor. So, nag-start ako sa pinaka-basic. Kumuha muna ako ng lisensya ko. Nung kumuha ako ng lisensya ko, ang next na ginawa ko is nag-aral ako mag-drive. Humihiram ako ng motor sa mga kakilala ko. Practice ako mag-drive. So, ginagawa ko na siya. Ako na lang nagpapagas. Gagasolinahan ko. So, meron ako lisensya. Ginagawa ko na, nagpanggap na ako as someone na may motor. Tapos, ginagawa ko siya everyday. Nagpa-practice ako mag-drive. Everyday. Humihiram ako ng motor sa tropa ko. Pinapahiram nila ako. Everyday. Alam niyo guys, nakakatawa. After na master ko magmotor, sumahod ako ng malaki sa freelance na trabaho ko. Nagkamotor ako agad. Seryoso yun. Sobrang tagal ko gusto magkamotor nun. As in, yung mga cafe racer, ganon, scrambler. Pangarap ko talaga, yun ang gusto ko meron talaga kahit yung pan-tricycle na ganon. Pero ang paniniwala ko dati nun, kailangan magkamotor muna ako para matuto ako mag-drive, para maging motorista ako. Opposite ng biduhab. Sobrang tagal, taon. After yung taon na yun, nirewire ko yung paniniwala ko. Sabi ko, sige, magkuha na ako lisensya, bibili ako helmet, gloves, mag-aaral ako magmotor. Kumuha ko lisensya,
Inaral ko yung motor, bumili ako helmet, gloves, do. Okay? So, nag-aka ko as someone na meron na akong motor. Ginagawa ko siya everyday. Humiram ako motor, practice ako ng practice. Alam niyo nakakatawa guys. Yun. After one month to 2 months, bigla na lang tumawag boss ko sa akin. May bonus ako malaki. Yun, nagkamotor ako. Doon ako nagulat. Self-fulfilling prophecy. Alam niyo guys, ang nakakatawa sa buhay. Lahat ng tao, hindi nila fina-follow to. Okay? Gusto ko kasi matuto mag-ipon. Wala pa naman akong pera. Well, guess what? Kaya ka nga walang pera kasi kailangan mo i-rewire yung sarili mo kasi ikaw yung tao ngayon na walang pera. The only way para ma-rewire mo yung sarili mo na wala kang pera is mag-act ka muna as someone na may pera ka na, papraktisin mo everyday para magkaroon ka ng pera, para magkaipon ka. Kasi sasabihin lagi yung sinasabi nila sa akin sa YouTube, ay sa TikTok. Paano mapapractice yung personal finance wala pa nga akong pera? 'Di ba? Napaka-hypocritong way para mag-aral. Kaya ka nga mag-aaral kasi mag-a-act ka as someone na kahit wala pa yung pera na yon, pinapractice mo na siya. Katulad mo, na gusto mong maging magaling, kumita ng malaki when the time comes, pinapractice mo na, nandito ka na ngayon. And lahat ng tinuturo ko ngayon sa inyo guys, kailangan mo lang gawin everyday. I-apply nyo lang. And magugulat kayo, when the time comes, makukuha nyo yan. And alam niyo yung kagandahan guys, kapag in-apply nyo yung positive loop ng be, do, have, magiging default nyo yan. Ma-prove ko sa inyo yan para hindi kayo malito. Okay. Try nyo isipin. Diba, ikaw yung tao na gusto mong kumita ng gusto mong maging mag-grow. Okay? And yung isang indicator na nag-grow ka, kumita ka ng malaki at kahit paano kumita ka ng 50,000 pesos per month. Okay, malaki na 'yon. Ngayon, kung ikaw yung tao na kumikita ng 15,000 per month, parang ang laki ng 50,000 per month. Di ba? Ang hirap niya i-contain. Pero try nyo to guys. Maniwala kayo. Na kaya nyo yan. Okay? Maniwala kayo na kaya nyo yan. Lagi nyong isipin, paniwalaan nyo with feelings. Okay? Now, ang gagawin nyo, lahat, alamin nyo lahat ng meron sa taong kumikita ng 50,000 per month. Tapos, i-act nyo yun or alamin nyo yun. Yung bagay na yun. So, let's say, for example, yung taong kumikita ng 50,000 per month. Possible, trader siya. Possible, freelancer ng isang client. Possible, nag-affiliate marketing siya. Or kung ano pa. Maghanap kayo ng taong kumikita ng 50K per month. Alamin nyo yung ginagawa nila. Then, mag-act kayo. Lahat ng alam nila, i-apply mo dito yung habits nila, aralin mo, yung patterns, yung ugali, yung behavior nila. Kuhanin nyo lahat yan. Lagyan nyo ng belief, lagyan nyo ng emosyon. Tapos, i-apply nyo tong be, do, have. Pangako ko sa inyo, kapag in-apply nyo yun, ang pinaka magiging lang dyan oras, kung gaano ka-resilient at ka-patient, makukuha mo yun. Makukuha nyo yan, promise. And ang kagandahan nun, kapag nakuha nyo na yun, nag-create ka ng panibagong behavior. At kapag nag-create ka ng panibagong behavior, nag-create ka ng panibagong identity mo. Yan ang kagandahan. Okay, sa content creation, explain ko sa inyo kung paano sa akin. Sabi ko gusto kong maging magaling na content creator. Now, ano ba yung mga ginagawa ng mga magagaling na content creator? Okay? So, bago pa lang mag-content na nagpa-practice na ako sa camera. Every day, nagpa-practice ako ng topic ang pwede kong pag-usapan. Okay? So, yung nakikita nyo ngayon, Jason, na to, nandito na ako, naging behavior ko na siya, naging identity ko na. Pero behind the scene, nagpa-practice ako dati pa lang bago ako mag-content. Sobrang awkward ko sa camera, guys. Ina-act ko na as magaling ang content creator, nagpa-practice ako. Everyday ko siya ginagawa, hanggang dumating sa point, ito na ako ngayon, nag-share na ako sa camera, and isa ako sa pinaka nagugustuhan ng tao ngayon, rising content creator sa TikTok, na talks about no BS thing. So, yun, pinaniwalaan ko lang na kaya ko. Inalam ko yung mga bagay na ano ba yung papasimplihin ko. Para makagawa ka ng identity mo, kailangan mo muna gumawa ng identity mo. Aalamin mo muna kung anong identity yon. Babalik natin example ko kanina. Kung gusto mo kumita ng 50,000,
i-desenyo mo kung sino yung 50,000 pesos na sarili mo per month na kumikita. Anong ginagawa niya? Ano yung paniniwala niya? Ano yung habits niya? Ano yung ano yung behavior niya? Ano yung bagay na yun? Tapos maghanap kayo ng model. Imo-model niyo na tao. Tapos gayahin niyo siya. Everyday, gayahin niyo, practicein niyo, and make sure niyo na tatrabahuhin niyo talaga yung bagay na yun. Everyday. Now, kailangan nyo maging patient dito kasi ang magiging ano lang dito, magiging variable is time. And kung sobrang patient enough ka, mahihit mo yun. And guys, mind you, yung 50,000 per month na income, sobrang liit lang nun. Sobrang dali kuhanin nun. Now, kapag na-hit mo na yung 50,000 per month mo na sarili, may bago ka ng identity. And that's the time, gagawa ka ng panibagong identity, yung 100 or 6 digits per month mo na identity. Uulitin mo lang ulit ko. Ganun lang siya kasimple, guys. Okay? Hindi mo kailangan pa komplikaduhin. It's just be, do, have. Okay? Ang problema lang kasi, kaya hindi na-achieve ng tao kasi sa sobrang simple ng be, do, have na formula, maraming taong tamad, maraming taong nagrereklamo. Maraming taong alam niyo yun? Alam niyo bakit? Kasi hindi sila aware. Hindi sila aware. Pero ngayon, aware na kayo. Tapos binigyan ko pa kayo ng framework na malakas. Try nyo i-apply to, guys. Okay. So ngayon, alam nyo na. Destiny, mental prison, neuroplasticity, self-fulfilling prophecy. Alam nyo na. And alam nyo na, guys, na yung behavior is what makes the person. Lagi yung tatandaan, hindi ka madedefine na ng tao based sa sinasabi mo. Madedefine ka ng tao based sa ginagawa mo. And behavior is part of taking action. Masasabi mo bang addict yung taong hindi nag-a-addict? Masasabi mo bang mayaman ang isang taong hanggang salita lang pero wala naman talagang ginagawang pangmayaman na bagay? It's all about behavior. And the more na magiging solid at positibo at align sa identity mo yung gusto mong behavior, the more na magiging ikaw yan. And the only way para mag-create ka ng panibagong identity is kailangan alamin mo yung gusto mong identity, i-act mo yon, gawin mo everyday, and later on magiging ikaw yan. Be, do, have. Saan mag-uumpisa yan? Belief. Kaya mag-iingat kayo sa mga paniniwala, guys. Ingatan nyo yung paniniwala nyo. Kapag huwag kayo mag-isip ng bagay na ikakasama mo sa sarili mo. Kasi, nagkikreate nyo ng identity. Ngayon, alam nyo na kung bakit may mga taong sinasabi nila mahina sila mag-aral, hindi sila matalino. Nagiging sila yon. Bakit? A series ng biduhag. Hindi ako matalino. So, yung mga ginagawa nila, hindi din pang matalino. So, nagiging sila yon. Umpisa lang dito. Kaya lagi nyo tatandaan yung framework na to, guys. Be, do, have. Okay? Maging cautious kayo sa paniniwala nyo. At dapat yung paniniwala na yun, as much as possible, align sa gusto nyo mangyari. Kung gusto nyo identity. Act nyo siya, gawin nyo everyday at maging ikaw yon. And magiging default mong ugali. Kapag naging default mo ugali, magiging behavior mo yun. And that's the time marirewire na. Okay? It doesn't matter kung saan ka nang galing. Kung galing ka sa hirap katulad ko, guys, marami na akong mga behavior nung bata ako na tinanggal ko na. Sobrang dami na. Same framework lang ginagawa ko. Ngayon, alam nyo na dito, natutunan nyo na sa episode 5 ang framework ng pag-design ng identity. Alam nyo na lahat yon, itong mga technicalities na to. Okay, bakit siya relevant dito sa podcast? Kasi guys, ngayon, alam nyo na yung self-aware, aware na kayo, alam nyo na din yung framework. Ang mga next na itatackle natin is yung mga action part. Okay? Kasi sigurado ako marami kayong dadaanan na idadoubt yung sarili nyo. Kaya kailangan nyo matutunan yung mga iba't ibang konsepto pa na mag-fuel dito. So isipin nyo, ito na yung framework, ito yung formula, ito yung makina nyo. Okay? May utak na kayo. Meron na kayong utak, yung awareness, meron na kayong makina, ito. Ang next na gagawin nyo is yung mga supporting na mga bagay dito para mas ma-fuel, mapabilis yung nyo. Okay, yung mapasolid yung mindset nyo. And sa mga susunod na episode, guys, puro mindset muna tayo. After ng mindsetting, doon na tayo papasok sa making money online. So, expect for more malalim na ganitong topic about mindsetting. Okay? So,
I-take nyo to, take notes, balikan nyo tong video na to para mas maintindihan nyo at talagang pumasok sa utak nyo tong lesson na to, guys. Kahit ito lang yung makuha nyo ngayon, kahit hindi na kayo magbasa ng libro, kahit ito lang, trust me, I can guarantee you, lahat ng mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo, makukuha nyo just by this framework. Okay? Now, ang assignment ko sa inyo, guys, lahat ng mga nanonood dito, mag-comment kayo kung anong identity yung gusto nyo maging. So, let's say for example, okay, ilagay nyo, parang sasabihin nyo sa baba na, tatrabahuhin ko yung 50,000 pesos per month ko na sarili. Parang ang gagawin nyo, habang nagpo-progress tong podcast, babalikan nyo to. Ito yung timestamp nyo. Ito yung ano nyo, parang checkpoint nyo. Na parang habang nagpa-progress tayo, after 3 months, 6 months, 8 months, after a year, babalikan nyo yung comment nyo dito. Tapos titignan natin ngayon kung nag-grow kayo. So yun yung assignment ko sa inyo, guys. Mag-comment kayo dito sa baba. Sabihin, ilagay nyo, i-declare nyo yung gusto nyong identity. Okay, magiging millionaire ako in 12 months, ganito, ganyan. Okay, tapos i-reverse natin. So yan, kahit ano guys, the sky is the limit. Okay, mag-create kayo ng panibagong identity nyo. Okay, so now, alam nyo na. Okay, so excited na ako sa mga susunod na episode. Ang ano ko lang guys, ang request ko lang for you as as a thank or para thank you nyo sa akin is subscribe kayo, click the notification bell, like nyo to, mag-comment kayo guys please, or i-share nyo to sa mga friends nyo na gusto malaman. Kapag wala kang ginagawa guys, pwede nyo balikan tong module natin. Tapos, pwede nyo gawin habang nagtatrabaho kayo, habang nasa biyahe kayo, or whatsoever. And as much as possible guys, take note. Okay, mag-take note kayo para mas matuto kayo maigi. So yun, see you sa next video. And excited na ako sa mga susunod na natin, discussion. Peace.